Mahirap na masarap na masaya kasi naranasan kung paano maging ama't ina sa mga dahil sa katulad kong LGBT pero naranasan kong maging ama't ina kaya masayang. Eh di, no choice na ako. Dinala ko na lang siya doon sa bahay. Tapos yun na, pagdala ko sa bahay, sabi ko sa kapatid ko, dito ka na matulog kasi pagod na ako. Tapos yun, kinabukasan pumunta na yung nanay niya na kailangan pakasalan daw yung anak niya dahil hindi umuwi. Marami silang magkakapatid, puro lalaki, mga pinsan. Tapos sabi ko ay, gay ako. Sabi ko, hindi ko pa nagagalaw yung kapatid nyo. Wala kaming contact. Di ba may jowa? May jowa. Ang jowa niyo po ay that time? Lalaki. 7 years kami nagsama. Umiyak naman. Pero ang sabi nung lalaki, sige, ayan na, magkakapamilya ka na. Pero kung sakali balang araw na maghiwalay kayo, dahil alam ko naman na ganyan ka, pwede tayo magbalikan. Di natin maiwasan na may mga pagbully, may mga tease, may mga sa Talaga school. may nagsasabi sila na bakla ang tatay mo? Opo, mayroon pang nagsabi na siguro bakla ka din, mga ganyan, kasi bakla papa mo. Ano naman kung bakla yung papa ko, ganon, ganyan. Ako nakakakain ako 3 beses, may midnight snack pa, ganon. Hindi ko ipagpapalit si papa sa lahat ng bagay. Araw-araw, sinasabihan ko sila pag naliligo sila na ang papa nyo age o gay. Kung may pagkakataon na magjowa ka, siya may utos na. Meron naman kasi may mga nagkakajowa siya. Inoobserbahan ko lang naman, hindi naman ako masyadong kasi in the first place, anak lang naman ako at yung mga gusto ko lang naman is kung ano yung nagpapasaya kay papa. Kay citizens, napaka-espesyal ng ating episode ngayon dahil we are celebrating Father's Day. Kaya naman, Happy Father's Day sa lahat ng ating mga citizens, sa mga tatay, nagpapakatatay. Alam ko na napaka-espesyal ng araw na ito sa inyo ngayon and sana talaga ma-feel ninyo na kayo ay minamahal at yun nga, extra special ang trato sa inyo ng pamilya, mga anak ninyo ngayong araw na ito. And speaking of special, special din ang ating mga kasama this episode dahil isa siyang ama at proud member ng LGBT community. Ang ating makakasama ay patuloy na pinapatunayan nga ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa label, kundi sa pagmamahal at presensya. Kaya naman ngayong Father's Day, kinikilala natin ang kanyang makulay na tapang, sakripisyo at pusong laging inaalay para sa kanyang mga anak. Isang karangalan na makasama at makilala natin ngayon si Sir Michael Nazareta, and of course sa kanyang anak na si Sir Von. Ayan, maraming salamat po for accepting this interview ngayong Father's Day, and maraming salamat din sa tiwala na binigay ninyo sa amin. So, unang-una, Happy Father's Day po and belated happy birthday kay Sir. Actually, napaka-bless nung ginawang video ni Sir Von para sa amin kasi we are looking for something special this Father's Day, and eto nga ang kwento niyo po ang aming i-feature. So, unang-una po, kamusta po ang pagiging isang ama, Sir? Mahirap na masarap na masaya kasi naranasan kung paano maging ama't ina sa mga dahil sa katulad kong LGBT pero naranasan kong maging ama't ina kaya masayang kasi napaka-blessing po na nagkaroon ako ng mga anak.
Talagang dalawang role po ang ginagampanan ninyo sa buhay ng mga anak ninyo, ang pagiging ama at ina. So, ano po ang pinakamahirap? But at the same time, ano rin po yung pinakamasaya para sa inyo kapag iisang ama at ina? Mahirap yung magpalaki ng bata na lalo yung mga bata na maliliit pa sila kung paano magkasakit, wala kang tulog, paano mo mapaaral, paano mo sila gigising sa umaga para makapasok lang sa maayos na sa school. Yun. Pero masaya dahil masarap sa feeling na may anak ka na nagbibigay din sila sa akin ng pagmamahal, na sinusukli din nila ng pagmamahal ko. Kasi nung pinaparamdam ko sa kanila yung pagmamahal, na binibigay ko sa kanila na hindi po sila pinabayaan na ngayon na malaki na sila. Oo. Pero yun, masarap sa feeling na na maging ama't ina. Oo. Tsaka feeling ko medyo challenging, sir, kasi 3 sila, di ba? Yes. Tapos puro pa lalaki. Lalaki. Diyos ko, Lord. Paano yun, sir, magkaroon ng isang sa looban ng tahanan ninyo, may 3 anak na lalaki, di ba sila yung kagaya ng iba na mga makukulit, nagbububugan, medyo magulo. Kumusta sila bilang mga anak lumalaki? Kasi ang pananaw ko sa buhay, yung mga ugali ng bata nagsisimula sa tahanan sa magulang. Kasi kaya ako in-apply sa kanila kasi yung pag-apply ng magulang ko sa akin, nakita ko na wala akong bisyo, di ako minom, di ako nagsigarilyo dahil sa pagpapalaki ng magulang ko. Ginaya ko lang yung pagpapalaki ng magulang ko at binigay ko sa mga anak ko. Unang-una kasi sa loob ng pamilya kailangan ay may takot sa Diyos. Pangalawa ay may pagmamahal at may respeto. At higit sa lahat, hindi ka sinungaling. Kumbaga, tapat ka na kung anong meron sa loob ng pamamahay dahil doon nagsisimula yung ugali ng bata kung paano mo pinalaki. Talagang sabi nga nila yung mga bata daw, sila daw ang reflection ng mga magulang, di ba? And sa kwento nyo po pa lang, sir, talagang nakikita namin kung gaano nyo binibigyan ng bigat yung virtue ng honesty. Very honest kayo sa bahay. Kaya nga, di ba, sabi namin, hindi naman kami nagulat, hindi rin naman bago sa amin, pero we became so interested na you are part of the LGBT, di ba? Pero may 3 kang anak na puro lalaki. At yung isa mong anak, he's proud na ikaw ay miyembro ng LGBT. So, bago natin pag-usapan yung video po na ginawa ng anak niyo na napaka-heartwarming naman talaga, paano po ito nangyari na kayo po ay part ng LGBT? Tapos, meron po kayo 3 anak. Ano po ba ang kwento dyan? Kahit pasilip lang ng onte. Hindi, bata pa lang ako, ganito na Alam ako. mo na. Alam ko na ganito ako. Pinagpaalam ako sa father ko na pwede ba na ganito ako. Sabi ng father ko, okay, basta wag mong dadalhin. Isa lang ang bibitawan ko, sabi ng father ko, wag mong dadalhin sa kahihiyan ang apelido ko. Kahit ganyan ka na gay ka, yun lang hinihiling ko. Wag mong dadalhin sa kahihiyan yung apelido ko. Kaya dala-dala ko yun hanggang ngayon. Nakilala ko yung mother, nagpagupit siya sa akin. 3 sila nagpagupit. Puro sila magpipinsan. Tapos sabi ko, ay may crush ako. Namumula sila dahil sabi ko may crush ako. Nasagulat ako. Nagtutulakan sila na kusina. Sabi naman niya, ang gwapo pero ang ganda niya, ang haba ng buhok ko, ganun. Tapos, may time na pumunta ako sa mall dahil sales lady siya. Okay. Tapos nung nag-sales lady siya sa mall, pumunta ako, tapos may nanliligaw din sa kanya security guard. Tapos dumaan ako, sabi ko, dumaan lang ako kasi manood akong sine, pero hindi ko siya ina-expect na, niloko ko yan siya. Ba't nandito ka? Sabi ko, susunduin kita. Hindi ko alam, matapos yung sine, pagbalik ko, nandun pa rin siya sa pwesto, sarado na. Hinihintay ka? Oo. Ay, iba rin. No choice na ako. Dinala ko na lang siya doon sa bahay. Tapos yun na, pagdala ko sa bahay, sabi ko sa kapatid ko, dito ka na matulog kasi pagod na ako. Tapos yun, kinabukasan na, pumunta na yung nanay niya na kailangan pakasalan daw yung anak niya dahil hindi umuwi. Dahil yun yung parang Traditional nila. At binigyan ko ng dote. Okay. Kasi magbabayad ka ng dote sa kanila kasi magpapakasal. Maliit lang naman na dote. So that time na parang wala na po kayong kawala? Wala na talaga. Wala. Anong naiisip niyo that time? Pero,
nung automatic kasi ng umaga, tapos sabi ng mother ko, mamanhikan kami ng alas 3 Ako po mamanhikan yes, pa. alas 3 ng hapon. Tapos sabi ko, sabi ng nanay ko, yung tatay ko nasa balko, sabi niya, pare, samahan mo yung anak ko kasi mamamanhikan. Pagpunta ko doon sa pamilya nila, marami silang magkakapatid, Oo. puro lalaki, mga pinsan. Tapos sabi ko ay, gay ako. Sabi ko, hindi ko pa nagagalaw yung Oo. yung kapatid nyo. Wala kaming contact o whatever. Tapos sabi ko, gay pa ako. Sabi ko, sabi nung mother niya, hindi pwede, kailangan magpakasal. Tapos sabi naman nung kuya, kahit ganyan ka, okay sa amin, wag mo lang sasaktan yung kapatid namin, wag mong bubugbugin. Di ba may jowa? Ay, oo. May jowa. May Ang jowa. jowa niyo po ay that time? Lalaki. Lalaki. 7 years kami nagsama. Bago. 7 years kayo noon. 7 years kami nagsama nung, Nung lalaki. oo. So paano, anong nangyari sa kanya? Talagang kinailangan mo sa talikuran? Yes, mas iniwan ko yung lalaki, mas inano ko yung Buti hindi ka nag-breakdown, umiyak, na parang hindi naman. umiyak naman. Pero ang sabi nung lalaki, sige, ayan na, magkakapamilya ka na. Pero kung sakali balang araw na maghiwalay kayo, dahil alam ko naman na ganyan ka, Oo. pwede tayo magbalikan. Pero kasi diba sabi niyo po parang bata pa lang, parang may mga signs and symptoms na gay po talaga kayo. Mm-mm. Pero nasa planon pa rin naman po ninyo that time na ay hindi mag-aanak ako, magpapamilya ako. May ganun kayo. Wala talaga. Is in wala. Is in wala. Oo. Kasi so lahat nagsusot ang pambabae, talagang Ini-enjoy mo talaga. Oo. Talagang wala talaga. Mm. Alam ng mga kaibigan ko lahat na gay talaga ako. Kaya nagulat sila, nagkaroon ako ng So, kamusta yung relasyon niyo po sa nanay nila? okay naman. Naman. Pero minahal niyo rin po talaga yung nanay Ay, nila. natutunan mo mahalin kasi nakita mo kung paano niya inalagaan yung mga anak mo at paano naging maganda yung sitwasyon Oo. na sa 8 years na yun, wala kaming Pero nagdadamit babae pa rin po kayo that time? Kahit Ay, hindi. Nung na. nag-asawa na ako, nagpakalbo na ako kasi mahaba buhok ko Ah. hanggang. Tapos yung picture ko ng pambabae, sinunog ng asawa ko lahat. Okay. Kasi ayaw niyang makita ng mga anak ko daw. Kumbaga parang kakalimutan na. Oo. Ibabaon na lang natin sa limot kung sino ka before. Oo, ganun. Pero nung naghiwalay na, Naghiwalay na back kayo. to ulit ako. Pero ngayon, nag-uusap pa rin naman kayo na. Oo, para lang sa mga bata. Mm. Kung ano yung problema, yun lang. And of course, mag-isa po kayo na itinaguyod itong tatlo ninyong mga pogi din ng mga anak ninyo. Oo. So, ikaw bilang representative ng mga magkakapatid, kumusta yon? Nung bata ka, alam mo na agad that your father, hindi naman siya different, kundi Yeah. hindi lang siya yung kagaya ng usual tatay, di ba, na brusko, alam mo yun. Yung tatay mo very makulay, no? So, kamusta? Kamusta yung thinking nung bata lumalaki na gano'n yung tatay? May from the start na bata pa lang is di natin maiwasan na may mga pagbully, may Oo. mga tease, may mga sa Talaga may school. nagsasabi sa'yo na Opo. bakla ang tatay mo. Ako, mayroon pang nagsabi na siguro bakla ka din, mga ganyan, kasi Oo. bakla papa mo eh. Ayun, Paano mo tinatanggap pag sinasabi na, bakla ka din siguro kasi Una-una, bakla yung tatay mo? hindi ko talaga matanggap, una-una. Umiiyak ka din, napipikon din. Umiiyak, inaaya ko na lang ng suntukan, o oo, gano'n. Kasi, para patunayan. oo, na batang-bata pa eh. At masakit naman talaga na gano'n yung, May time na yung nag-bully sa akin is yung tatay, kilala ko yung tatay niya na parang lasanggero, gano'n, Oo. yung parang, kinumpare ko yung sarili ko at yung sa kanya. Sabi ko, yung damit niya, tapos yung bag ko dati is may gulong. Oo. Tapos yung bag niya is yung parang, sa yun, habang binubuli niya ako, yung sinagot ko, ano naman kung bakla yung papa ko, ganon, ganyan. Ako nakakakain ako 3 beses, may midnight snack pa, ganon. Sabi ko, ito, yung sapatos ko, bago. Tapos nakatulog ako sa makapal na, na higaan, na kama. Tapos, susunod lahat ng gusto ko, isang sabi ko, nagunot, ganito, ganyan, candy, mga kung chocolate. Ikaw. Pagkasabi ko ng ikaw, ayun, siya yung umiyak. Oo, So, medyo dun- masakit din. Oo. Pero pinilit ka din eh. Tinulak Oo, ka ayun din nga. to do that. Oo. So, dun ko na-realize na,
may advantage ako na kahit ganyan yung ko. May mga sariling mga talent at mga na dapat mong maging proud. I-flex mo. May pagkakataon ba na sana, naisip mo na, sana yung tatay ko hindi siya LGBT. Sana, may ganun ka rin ba na parang nagtapo ka na, ay bakit kasi ganun yung tatay ko? May ganun ka bang face sa buhay mo habang lumalaki? Hindi. Wala talaga. Kasi pina-feel talaga ni Papa kung ano yung love. Sa pagpapalaki talaga. Opo, yung nakikita ko as a panganay, as a anak niya na pinupunan niya lahat ng part role ng isang papa, role ng isang mama, napupunan niya, napapakita niya sa akin. Hindi ko ipagpapalit si Papa sa lahat ng bagay. Hindi ko Kapag pinapakilala mo ba siya sa mga kaibigan mo, sinasabi mo na, ay, yung papa ko. Opo. Proud ako na pinakilala ko yung first day of school pa lang, introduce yourself, ganyan, ganito. Pinapakilala ko si Papa na ganito si Papa, siya yung ganito. May kasi na something yun parang unique na bagay na i-introduce mo sa klase. So, ayun yung sinasabi ko. And very proud ka. Hindi lang ba sa unique. Ano mo pakiramdam bilang isang ama, sir? Na pinapakinggan mo yung anak mo na parang naging honest ka lang naman, you try your best every day na maging isang mabuting ama. And ganito yung kwento na rin mo na kahit kailan di niya ikinahiya na ikaw yung tatay niya, sir. Proud na proud ako. Parang yung balahibo ko umaalsa. Kasi nga hindi ko na-expect na ganun yung gagawin niya. Pero dahil sa pinakita kong pagmamahal na pagpapalaki sa kanila na kahit nga yung edad niya hindi pa nakakain ng uga. Sa edad niya na ngayon na magbebenta, hindi pa nakakain ng uga Kasi yan. yun yung way na talaga pagpapakita mo ng Pagmamahal. comfort. Yes. So, bibigyan ng So, comfort sa kanila. Meron namang mga advices na, syempre, sunod sa luho, ganyan. Nakikinig ako sa mga advices na huwag abusuin talaga. Tsaka ano siya? Ano yan? Kasi kaya na ganyan ang ugali nila sa pagdidisiplina ng bat. Dati nung malilit sila, pag nagmumula, pinapakain ko ng sili. Pag nag-aaway sila dahil lalaki sila, nagsusuntukan sila, pinapaload ko sa asin. Kasi ang katwiran ko, nabasa ko nung malit ako, kasi mahilig ako magbasa ng Biblia, na pag mahal mo ang anak mo, paluin mo. Pag hindi mo mahal ang anak mo, hindi mo pinapalo. May takot ka din na baka mamaya umiba ng landas, baka mamaya hindi ako matanggap. May mga ganung takot ka rin ba, sir? Wala akong ganun na takot na hindi ako matanggap. Oo. Kasi araw-araw, sinasabihan ko sila pag naliligo sila na ang papa nyo gay o gay, pero binibigay ko lahat ng obligasyon. Pinapakain ko, gigising kayo, andyan na yung almusal, andyan na lahat, andyan na lahat yung gamit, lahat, papasok ko sa school, may baon kayo. Ang ganda ng suot yung damit kasi sa isang linggo, 5 uniform. 15 gid na uniform yan. Kasi ayaw ko maglaba isang beses lang sa isang linggo. Magplancha sa isang linggo. Kasi busy ako. Hatid ko na sa school. Pinaramdam ko sa kanila na walang kulang na ama't ina. Transparent siya. Yeah. At sinasabi ko talaga na ganito ako. Kasi iniisip ko, kung hindi ka maging tapat, maging tapat lalaki sila na alam na nila kontrolin kung anong, kunwari, tinukso sila. Ay sinabi ko sa kanila, kung anong araw-araw na sinabi ko, yun din yung binalik na dun sa bata eh. Kasi yun din yung sinabi ko na hindi kayo nagugutuman. Ang ganda ng damit nyo, kasi yun din yung sinabi ko, araw-araw na pag naliligo sila na kahit bakla ako o gay ako, aanuhin nyo yung tunay na lalaki na pala inom pala siguro. Tapos uwi, wala pa kayong kain. Kayo, hindi nyo naranasan yan. Hindi yan sila naghahanap na mangunguha ng kahoy. Wala talaga silang, kasi di kuryente yung tubig, di kuryente yung wala. Puro lang ako trabaho. Pero akong trabaho. Hindi ako sabihin mo yung katulad na LGBT na pupunta sa kanto magipag-inuman, hindi yung naranasan Sila yan. talaga yung priority. Oo, kasi ang iniisip ko, balang araw, kung ano yung pinakita mo, ibabalik din nila yung balang araw. And feeling ko may mga tatay ngayon na mga nanonood na parang bigla na lang siguro nahiya. Sabi na, ba't tinalo pa tayo ni Sir Michael, nalalambot-lambot daw. Pero pagdating sa mga anak, talagang macho pagdating sa mga responsibilidad. Siyempre, tatlo kayo magkakapatid. Siyempre, may mga pagkakataon na kayo na yung magkakasama, hindi nyo kasama yung tatay ninyo. Napapag-usapan nyo rin.
yung pangalawa kong kapatid, napapag-usapan namin na, ito kasi may pinapag-usapan Lalo na, na't ikaw yung kuya, Oo. di ba? Ikaw yung medyo in charge sa Opo, pag-explain minsan. na-explain ko na sa kanila na, eto kahit ganyan yung papa natin, kitang-kita nyo naman kung paano niya may bibigay yung mga pangailangan natin, yung mga needs natin. So, wala na tayong dapat pang ikahiya kung ano yung meron si Papa. So, meron niyang time na, syempre di natin maiwasan yung mga ibang, may pumupunta na mga boys doon sa bahay, may mga ganyan, hating gabi. Minsan is wala naman ako doon, lalo na sa Kalibo ako nag-aaral. Pinagsasabihan ko yan yung pangalawa kong kapatid na bantayan mo si Papa. Ang pinakadahilan po kasi talaga, sir, nung kumain kami nandito, ay nakita namin yung video na ginawa ng anak ninyo na something ethical, ganyan. Tapos, parang he was so brave. Yung, the way he said na bisexual yung tatay niya, yung parang wala akong naramdaman na nahiya or parang napilitan. Parang, it was just so pure and honest, no? At kwentuhan mo kami tungkol dun sa video na yun, sir, na parang requirements sa school na ginawang birthday video para sa tatay. That time kasi, may 31 is due date ng pagpasa sa subject namin ng ethics. Ethics, subject na ethics. So, doon yung sa project na yun, dapat na biggest or one of your ethical choice in your life. So, yung napaisip talaga ako, kung, ayun, yung choice ko kung tatang acceptance ba over, sa mga opinions ng ibang tao. So, ayun, parang sabi ko is, ito yung parang magandang, one or biggest ethical choice of my life. So, nung pag-post ko sa, nung 31, madaming nag-hearts, pero pag-post ko is private lang, private page ng subject namin. So, isang class schedule, nakapasok sa page na yun, at madaming nagsabi na pwede mong i-post, magandang i-post yan in public, at magandang i-share sa lahat. So, napaisip ako na malapit naman na yung birthday ni Papa. So, bakit hindi na lang gawin kong birthday greet na po? So, ayun, pag, ng saktong 12 ng June 4, pinost ko yon. Tapos hindi ko naman na masyadong expect na masyadong madaming mag-share, madaming ayun, pag gising ko nung June 4, is, ayun na, madami nang nakaka-relate, madami nang mga comment, madami heart react. Ayun, parang maganda din sa na-share ko sa kanila kung ano yung na-feel ko, kung gaano ako ka-proud kay Papa. Siguro kasi yung video na yun is not about dahil LGBT si father, kaya siya napag-usapan, but because parang yung video kasi na yun, yung nagbibigay patunay na kahit ano yung magulang mo, no, you have to be very proud. Lalo na kung ang magulang mo talaga, ibinibigay din lahat para sa'yo, So ikaw, sir, nung nakita mo yung video na yun, ano yung una mong naging reaction, sir? Hindi, nagising ako, naiiyak ako na alauna, tapos nagulat ako. Tapos hindi na ako nakatulog, iyak na ako ng iyak hanggang umaga na hindi ko akalain na magagawa ng anak ko yon. Talaga yung hindi ako talaga nakatulog. Tapos sabi ko na Kasi nasa Kalibo pa ako eh. Nasa Kalibo pa siya. Tapos nakita nung isa kong anak, yung bunso ko, shinare na nila. Sabi niya, Papa, salamat lahat sa sakripisyo, sabi ng bunso ko. Yun na. Pero hindi talaga ako nakatulog talaga, kakaiyak. Kasi hindi ko na-expect na gano'n yung ng anak ko sa amin. Kasi iba naman yung alam mo naman sa sarili mo na proud naman sa yung mga anak mo. Pero iba yung i-share nila sa social media. Di ba? Parang tinanong nyo rin ba yung sarili nyo na ano yung ginawa ko para ma-deserve yung ganitong klaseng mga anak? May ganun ka din ba sa ganun. Pero naisip ko na lang kung paano ko sila pinalaki at pinaramdam ng pagmamahal at yung honesty talaga, yung tumatak sa nila eh. Kasi parang proud na din sila dahil naging tapat ako at pinakita kung gaano ko sila kamahal. So ngayon, syempre nga, we are celebrating Father's Day nga, sir, and you're proud of your father. Tapos si father ay very makulay, ang kanyang kwento ng buhay, no? Ano sa tingin mo yung the best of having a father and a mother also
na klaseng parent na nagpalaki sa'yo? Masyadong yung parang gutom na gutom ka maging successful in the future. Like, ayun nagiging motivation mo everyday na pumasok ng school, kahit pagod, kahit kung ano yung mga problems mo, kahit may mga family issues, ayun yung parang nagpapa-feed ng ego mo para maging successful at makatulong pabalik sa kanya. Ayun nga, hindi na din siya pabata, siya na rin ay patanda. So, mas nagiging parang akong nagmamadali para maging successful. Pero, at the same time, kumakalma na hindi naman ito karera or race. Nag-enjoy pa din naman ako kahit na gusto ko maging successful. Motivation talaga. Ang sarap siguro sa pakiramdam nyo ganyan, sir, no? Na ikaw yung motivation ng anak mo. Oo. Pero, paano, sir, pag nagka-girlfriend na to, okay lang ba? May girlfriend na ba? Okay lang naman sa'yo, sir. Pero at least, diba, sir, ikaw talaga ang kanyang motivation to become successful in life. So, syempre, sir, mag-isa po kayo na tinataguyod sila. Was there ever a time na naisip nyo na baka may chance pa sa pag-ibig? Na baka pwede pa makipagrelasyon? May ganun pa po ba? Hindi ko alam kasi hindi natin masasabi. Pero sila yung nagsabi na Kayo, okay lang ba? sila talaga nag-utos Oo. na kahit hindi na babae o lalaki na lang, kahit basta pa, sabi niya, bigyan mo naman ng kaligayahan yung sarili mo. Sila yung nag-utos. Siya talaga nag-utos. Nabigyan ako ng puro wag kang puro trabaho, puro ano. Sabi niya, kung kailangan may jowa ka, magjowa ka. Pero kami na magbabantay. Kung sasaktan ka o lulukuhin ka, kami na magsasabi na iwan mo yan. Pero kung may pagkakataon na magjowa ka. Siya may utos niya. Meron naman kasi may mga nagkakajowa siya. Inoobserbahan ko lang naman. Hindi naman ako masyadong kasi in the first place, anak lang naman ako. At yung mga gusto ko lang naman is kung ano yung nagpapasaya ng papa. Nabibigay naman lahat ng needs namin. So, sino ako para ipalayo or alisin yung ikakasaya ni papa. So, ayun nga, support lang sa kanya kung gaano siya ka-supportive sa amin. Ganon din ako ka-support sa love life niya, kahit mapaboy or girl man. Alam mo, gusto ko yung openness sa family ninyo. Kasi kahit na very open kayo, nararamdaman ko yung respeto pa rin ng mga anak mo sa'yo. Hindi siya nawala at all, no? Grabe. So, ngayon, bilang Father's Day, ano ba ang alam ko medyo cheesy ito, pero ano ba ang iyong Father's Day message sa iyong Papa Michael? Ang gusto ko na makahanap na siya ng makakatulong or makakapagpuna sa love ng kung hinahanap niya pa yung love na sa partner niya. Kung saan siya masaya, sundin mo lang kung ano yung kakabuti, ano yung gusto mong gawin sa buhay or ma-enjoy mo. Is nandito lang naman ako or kami para sumuporta sa iyo at ayun nga, kung gusto mo maghanap ng partner is masyado kaming supportive para sa ganun. Ikaw naman, sir, message mo sa mga anak mo na proud sa'yo. Yung message ko lang, wag magbago, yung maging malaki ang ulo, at yung pinapangako ko, yung anong gusto nyong mga pangarap sa buhay, andito lang ako para suportahan kayo, yun lang po. At mahal na mahal ko kayo. And of course, sir, may mga magulang din na nanonood sa atin ngayon, or mga sakto din kasi we are celebrating Pride Month din, may mga members din ng LGBT na gusto rin sana bumuo ng pamilya pero medyo may takot, may mga doubts talaga na baka mamaya hindi kayanin. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila? Lalo na ikaw na i-experience mo to at nagpalaki ka ng mga mabubuting mga anak. Wala namang problema kung magkapamilya eh. Ang maging lang talaga, maging honest lang at magtakot sa Diyos. Kasi unang-una, pag nagpamilya ka, sasabihin mo doon sa magiging partner mo o magiging mga anak mo na maging tapat ka sa bawat isa sa inyong pamilya. Magiging magaan ang buhay at may takot nga sa Diyos at higit sa lahat, may respeto bawat isa. Kasi pag may andun lahat sa isang pamilya yon, magiging maganda yung
takbo ng pamilya. Kasi yun lang naman eh. May takot sa Diyos, may pagmamahal, may respeto. And si Sir talaga, hindi lang siya basta tatay kasi meron din po kayong salon, di ba? Opo. And meron din po, and kayo din po ay public servant, di ba? Kayo rin po ay kagawad, Opo. tama po ba? So, ang dami nyo rin role sa life. Kaya nyo pa ba, Sir? Ang dami nyo ginagawa. Kaya Parang na- hindi kayo napipermis sa isang role lang, ha? Oo, Kaya- kaya po talaga. Ang inyong inspirasyon ay inyong mga anak. Yes, sila lang naman. Sir, baka may mga gusto mo kayong pasalamatan or batiin or i-promote po natin ang ating salon dito sa Altabas sa mga gusto pong mag-avail ng inyong service. Ayun, yun po. Kung sino gusto, kung sino gusto magpaganda, 23 years na po yung salon ko dito sa Altabas. Kung sino po gustong magpaganda, open lang po. Saan po ba kayo located dito, sir? Rizal Street po sa may poblasyon po. At kung ba hilera lang po ng 7-Eleven, papunta po ng tulay ng elementary. Yan. Ikaw naman, sir, baka may gusto mo rin pasalamatan or batiin. Wala naman. Ay, pinapasalamatan ko at sinashoutout ko yung kapatid ko at ang mama ko na rin sa Mindanao na nakaranas nung yesterday or last day ng lindol. At, Okay naman ba sila? Opo. Ay, mag-ingat kayo dyan and God bless. Ayan. Again, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin. And of course, sa kwento ninyo na i-share ni ito na kasi pag mga ganitong kwento, minsan mabigat. Opo. Parang napaka-mateleserye. Pero yung sa inyo, napaka-realistic. Hindi ba siguro perfecto, pero nakaka-good vibes. It really inspires people, especially ang mga magulang at ang mga nasa LGBT na hindi imposible na magkaroon ng isang masayang pamilya at magkaroon ng mga mabubuting anak. Maraming salamat po. Nice meeting you, sir. Thank you, sir. Thank you po.